tatlong dapat mong gawin kung sinisigawan o minumura ka ng boss mo, ito ang advice ko sa'yo. Unang-una, maghanap o mag-apply ka na sa ibang trabaho. Tandaan natin, binabayaran lang po nila yung sweldo natin para sa serbisyo natin. Hindi po nila binayaran yung kaluluwa natin, hindi po nila binayaran yung dangal natin dahil lang po naging employed tayo sa kanila. Hindi po ganun ang kalakaran. Kaya tatandaan natin, pera lang po yan. Pero yung self-esteem natin, yung self-respect natin, respeto natin para sa sarili natin, yaan po priceless yan. Kailangan po pinoprotektahan natin yan kasi eto pong mga virtues nato, eto pong mga characteristics nato ang makakapagpa-asenso sa atin. Kung meron tayong self-confidence at meron tayong tiwala sa sarili natin, kayang-kaya nating ma-achieve kahit ano. Pero po kung hahayaan nating minumura tayo, hinahayaan po nating sinisigawan tayo ng taong hindi naman natin kaano-ano, baka po masira yung self-respect natin. Yung pong self-esteem natin masira. So yung mga bagay na kaya mong gawin, hindi mo na magawa kasi nga na-shatter na ito noong pong mga kapwa na hindi naman natin kamag-anak. Kaya po yun ang unang mong kailangan gawin. O pangalawa, sabihin natin meron ng gustong tumanggap sa'yo. Ang suggestion ko, mag-file ka na ng resignation letter dito sa current employer mo. At ito tatandaan nyo, hindi porket nag-file kayo ng resignation letter, hindi kayo na illegally dismissed. Tatandaan nyo kung minubura kayo o sinisigawan kayo ng employer nyo kaya kayo nag-resign, illegal dismissal po yan. Ang tawag po dyan, constructive dismissal. So ano ba yung constructive dismissal? Ito po yung pag-alis sa trabaho ng isang empleyado dahil po unbearable na yung continued employment mo doon sa current employer mo. So in this case, minumura ka at saka sinisigawan ka. Ano ngayon ang nangyari? Nag-file ka ng resignation letter kasi unbearable na hindi mo na matiis yung ginagawa sa'yo o pinaggagawa sa'yo ng boss mo. Ano tawag dyan? Constructive dismissal, illegal dismissal po yan. At tatandaan nyo kapag sinabi nating illegal dismissal, meron pong benefits na pwedeng ibigay sa atin dahil po sa kamali ang ginawa sa atin. Ano po ito? Sabihin natin, meron ng bagong employer na gustong tumanggap sa inyo, di ba? Pwede tayong humingi ng tinatawag nating separation pay in lieu of reinstatement. Pag sinabi nating separation pay in lieu of reinstatement, hindi na po tayo babalik o reinstate doon po sa current employer natin. Hindi po ganoon ang mangyayari. Bibigyan po tayo ng separation pay. So, pera po yan. And other than that, bibigyan po tayo ng tinatawag nating back wages. Pag sinabi nating back wages, di yan yung sweldo natin. So, paano po ba computation ng back wages? From the time na umalis tayo sa trabaho up to the finality of the judgment. Sabihin natin, nag-file tayo ng kaso at nanalo tayo doon sa kaso, magkakaroon po tayo ng back wages from the time na natanggal tayo sa trabaho. In this case, umalis tayo sa trabaho up to the time na naging final and executory yung judgment. O sabihin natin, 2 taon yung inabot ng kaso. 2 taon na back wages ang ibibigay sa atin. On top po ito sa separation pay in lieu of reinstatement. And aside from the separation pay at saka back wages, pwede pa tayong ma-award ng tinatawag nating damages. Specifically, moral damages. Pag sinabi nating moral damages, bibigyan tayo ng danyos dahil nagkaroon tayo ng shock, nagkaroon tayo ng wounded feelings, nagkaroon tayo ng sleepless nights dahil sa paglalapastangan na nangyari sa atin. Dahil minubura tayo lagi o dahil sinisigawan tayo lagi, ayan, nasira ang feelings natin. Pwede rin po tayong bigyan ng danyos dahil po dito. So on top po ito. Kaya tatandaan natin, hindi porket nag-resign tayo, wala na tayong makukuha sa ating employer. Meron pa rin po tayong makukuha kasi nga nag-resign tayo. Hindi naman dahil gusto natin Nag-resign po tayo dahil hindi maganda ang pakikitungo sa atin noong boss natin. Constructive dismissal po yan. O sa pangatlo naman tayo, sabihin natin in public ka minumura. Criminal case po yan. Ang tawag po dyan, slander, oral defamation po yan. So ito pong kaso na to, bailable naman ito. Pero syempre kung di talaga natin matiis at talagang grabe yung mga sinasabi sa atin ng ating boss out loud, nakikita ng ating mga co-employees, ng ating mga co-workers yung sinasabi o yung isinisigaw sa atin, pwede po tayong mag-file ng criminal case para dito. Kasi nga po, slander na ginawa sa atin. Hindi na po maganda yan. So aside from the civil action, aside from the civil case na pera ang usapan po, pwede po tayong mag-file ng criminal case. At sa criminal case na to, syempre criminal case yan po, pwede pong magkaroon ng kulungan later on. Kung magkakaroon po ng verdict na guilty beyond reasonable doubt, yung pong korte laban do sa boss natin na minumura tayo lagi. Sana po malinaw, sana naintindihan. Kung gusto nyo ng ganitong types ng video, please follow GJ Pro Bikers.